Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe, good evening. Magandang gabi po. Ben Paipon inviting you now to join us dito po sa ating Your Honor, please. Alas 8 hanggang alas 10 every night, Mondays to Fridays. Ayan. And today is already October 27. Napakabilis talagang panahon, ano? Bukas makalawa November 1 na, pero hindi tayo makapunta sa mga sementeryo. Sarado, pero ang Dolomite Beach, ayos lang. No problem. Anyway, mga kababayan at mga kaibigan natin,
tingnan ho natin itong nangyari muna sa Dolomite Beach. Meron po tayong ibang mga issues mamaya. Meron pong mga problema, mga sidewalk vendors po natin. Kalaban po ang Metro Manila Development Authority. Nandyan po yung issue on vote buying involving also statements coming from the Vice President. Ano po ba ang pananaw ng ating palatuntunan tungkol dito sa vote buying? Okay? Pag-uusapan po natin yan. And then, meron pong isang nakakaumay na ho ito, yung advertisement ni Mr. Cayetano sa mga radyo at telebisyon. Si Congressman Cayetano po, ng Taguig. Yung kumandidato, hiwalay pa sila ng mag-asawa ng tirahan. Matatandaan po ninyo, mga kababayan. Ito, unahin lamang natin itong kay Mr. Cayetano kasi nakakaya mo ito eh. Nanloloko po ito. He is trying to deceive the Filipino people na pwede po mabigyan ang mga Pilipino ng tig sa 10 piso. Yan po ang laman ng kanyang 10,000 piso. Pinangangalandakan niya na meron daw siyang panukalang batas na po pwedeng bigyan ng 10,000 piso ang bawat Pilipino. Yan daw po ang kanyang ipinaglalaban sa Kongreso. Maniniwala po ba kayo dito, mga kababayan? Kusing nga wala nang may bigay ang ating pamahalaan sa ating mga kababayan sa panahon ng pandemya. I think dapat magpakatotoo ito si Mr. Cayetano Palagi na lang, alam ninyo mga kababayan, para bagang sinasabi ni Mr. Cayetano, ito yung gobyerno natin, ayaw magpamigay ng ayuda. Ako lamang pwede kung aprubahan lang kanyang panukala, may tig sa 10,000 piso daw po tayo. Maniwala po ba kayo dyan? Dapat tanggalin na yan sapagkat kasinungalingan yan. Panluloko panlalanse sa mga Pilipino itong ginagawa ni Mr. Cayetano po. Nakakahiya ito mga kababayan. Ginagawang bobo ang mga Pilipino. Hey, Mr. Cayetano, kung hindi mo ginastos sa masama o walang kapararakan ang pera ng bayan ng Southeast Asian Games, kung hindi mo ginamit ang pera sa kaldero, baka sakali. Baka sakali. Yan nga, hindi mo may paliwanag kung saan napunta yung pera ng Southeast Asian Games. Dito ginanap sa Pilipinas yan. Si Mr. Cayetano ang inatasan ng Pangulong Duterte. Magkakampi pa sila noon. Ayun. Hindi ko alam kung nalansi din po ang ating Pangulo dito. Pero hindi po natin naringgan na inimbestigahan man lamang paano ginastos ang sangkatutak, sako-sakong pera sa Southeast Asian Games. Kaldero lamang po yung ilaw pagbubukas ng Athlete Games. 50 milyones Maniwala ko kayo. Pagkatapos sasabihin ni Mr. Cayetano ngayon, gusto niya tayong bigyan ng tig sa 10,000 piso. Kung siya po ay manalo, wag po nating iboto ito, mga kababayan ko. I will not vote for Mr. Cayetano simply because nilalansi po niya, niloloko po niya ang taong bayan. Hindi po maibibigay yan. Speaker of the House dati yan, si Mr. Cayetano mga kababayan. Kung gusto na talagang isulong yung panukala po niya, dapat pumasa na yan at tinatamasa na po natin ito ngayon. Ngayon, saan po siya pupulutin niya? Wala na Panluloko ito Maliwanag na panluloko sa taong bayan ang ginagawa po ni Mr. Cayetano. Hindi po tayo nangingimi na sabihin ito sa inyo sapagkat ito ang totoo mga kababayan. I have nothing against Mr. Cayetano except that nagtaka rin po ako bakit wala man lang investigasyon dun sa Southeast Asian Games funding? Ang laki po ng pera dyan. Hindi ko na alam kung hindi ko na matandaan
kung magkaano ho ang naibigay ng Pangulong Duterte or Congress for that matter. Kasi Speaker of the House ano eh. Kung magkaano ang naibigay ho sa kanya, pamahalaan. Eh lumabas ho, in-expose ni Frank Drilon ito, Senador Frank Drilon. Bakit po, kaldero lang 50 milyones. Ayun, nauso po yung kaldero ho. Pinauso po yan ni Mr. Cayetano. Kanya po mga kababayan, kung tayo po ay mag-iisip-isip, wag po ninyong kalilimutan ang kaldero sapagkat dito nyo maalaala ang pangalang Cayetano na minsan po nilansina ho tayo. 10,000 piso kada Pilipino. Gusto niya raw pong ibigay. Kaya dapat itong maipasa ang kanyang bill. Paano papasa ho yan? Saan sa kuko ng pera? Meron daw pong budget na ganito. Eh kung may bibigay, alam niyang hindi may bibigay eh. Pero, sinasabi po niya sa atin, ito ang gusto kong gawin po para sa mga Pilipino. Pero hindi po mangyayari. Hindi po niya sinasabi ho yan. Pero alam niya ho na hindi po mangyayari. O sinong niloloko nito? Oh? Nakakaumay na ho ito, mga kababayan. Naiinis talaga ako. Pagka nanonood ako ng TV, at biglang plinay ho yung commercial po niya. Oh? Cayetano magpapamigay ng 10,000 piso sa bawat Pilipino. Hoy, ayusin mo yung kaldero mo. Oh. Suntok sa buwan po. Ang sinasabi po ni Mr. Cayetano, ha? Suntok sa buwan, ang hiling na ayudang 10,000 piso bawat Pilipino. Kung hindi mo ginastos ang pera sa kaldero, baka sakali pwede pa, Mr. Cayetano. Okay? To other issues, pero bago sa mga ibang issues ho natin, mga kababayan, batiin muna natin, nanonood na kasi sina Mr. Jomar Maymar at Buddy Badillo, Yung kaibigan nun natin, Padre, si Jimmy Tuplano, pabalik-balik na po sa hospital. Pero nakakausap pa naman, nakakausap pa naman natin. Pagdasalo natin na tumagal pa ang buhay at makalampas dun sa kanyang kinakaharap na problema sa katawan. Okay? Mr. Buddy Badillo. Marites Henova Insan, good evening po, Kuya Ben. Magandang gabi, Marites. Ganun din po kay Ma'am Eve M. Ramos. Good evening, Sir Ben Paipon. Your honor, please. Miss Universe. And to all BSC family, more power. Stay safe and God bless you. Yong Yandok Banguyan. Good evening po. Lalo na sa Nash Baisa family. Oy, palagay ko digital patrol ito. 9:30 ng umaga ang programa ng ating Kapitan Sel, Baisa. Yung Yandok Banguyan. Ayan. Maraming salamat. Jomar Maymar. Hello po, Sir Ben. Good evening po. I'm watching po. Saan ka nanonood? Quezon City, Bulacan, Pasay, Paranaque. Saan? Si Jomar Maymar. Angelica Paz. Magandang gabi po, ma'am. Pleasant Wednesday evening po sa inyong lahat sa BSC. Sir Ben Paipon, your honor, please. At Madam Lynn, Miss Universe, more power. Ingat po lagi and God bless. Dapat mag-ingat po tayo lagi. Wag ko tayong gagaya sa mga nakikipagsapalaran dyan sa Dolomite Beach. No? Chincha Buste is watching. Good evening, ma'am. From Dubai.
Ganon din po si Ma'am Mercy Ong. Nanunood na rin po. Si Ma'am Chinsha Buste. Good evening po, Sir Ben. Sabi po niya. And Ma'am Lynn from Dubai. Ayan. Oy, buhay na buhay si Mel. Nauna na. Maaga ho ang sulpot ni Mr. Mel Rodelio Militante. On Benedicto Miércoles, Señor Ben. Y a todos los seguidores de your honor, please. Ayan. Talaga, Espanyol talaga. Mercy Ong. Good evening po, Kuya Ben Paipon and Madam Lynn. Ingat po kayo palagi. Joanna De Castro Francisco, good evening po sa lahat. Yan. Magandang gabi po. Josephine Roquero, good evening po, Sir Ben Paipon and Ma'am Lynn. Your honor, please. Blessed Wednesday. Keep safe always. Take care of your health. And God bless to all BSC family. And all viewers and God first. Watching now. Ay, galing naman ito, Sal. Josephine Roquero with a big heart and a big smile. Sonny Gatbaitan Garcia. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Sir Ben Paipon and Madam Lynn. Stay safe po. Ayan. Nasa Pasay naman ako ngayon, Sir Ben, sabi ni Jomar. Kung saan ka, naandun eh. Jomar Maymar nasa Pasay nanunood sa ating programa ngayon. Alright, mamaya na ho yung iba ha. Pasandahan po natin itong issue sa Dolomite Beach. The latest move from the Department of Environment and Natural Resources. Tinanggal po ni Mr. Secretary Simatu ang Executive Director, Deputy Executive Director ng Manila Bay Coordinating Council na si Ginoong anong pangalan nito? Maimban, Maimban. Tinanggal na ho ito. Walang kaabog-abog. Tinanggal ho. Bakit po tinanggal? Ay hindi ra po niya inasikaso ang mga health protocols dyan sa Dolomite Beach. Naniwala po ba kayo na si Maimban lamang ho ang may pakanahon nito? Ang may gustong papasukin ang lahat ng tao sa Dolomite Beach? Hindi lamang po ng Sunday ho, pero pinakamarami po kasi noong Sunday. Pero sa tingin po ba ninyo, solo flight po ni Mr. Maimban ang desisyon na papasukin na po ang libo-libong mga kababayan ho natin dyan sa Dolomite Beach. Marami po tayong nadinig kaninang usap-usapan na ho sa radyo at telebisyon, sa iba't ibang mga programa. Nanunood din po tayo at nakikiramdam pinakikiramdaman ko kung ano ang sinasabi po ng DILG dito. Ay wala daw silang magagawa dahil kapantay lamang daw nila ang DENR. Nung tanong yun na, paano ito? Ano bang sinasabi po ng IATF dito? Sa Dolomite Beach, bakit ang daming tao nung Sunday dyan? Ang sabi po ng DILG, sakop po ng ng DENR at hindi naman po napapag-usapan sa IATF. Makikita ho ninyo dito mga kababayan, ang gobyernong ito ay walang isang salita. Lalong-lalo na sa pagpapatupad ng mga protocols po. Akala ko ba, saklaw po ng IATF nangingibabaw because the chairman there is the President of the Republic of the Philippines. Nobody should be higher than that when it comes to the crisis, yung pagtugon ng ating gobyerno sa krisis.
IATF po ito, ho, mga kababayan. So why is it now? Bakit po ngayon? Oh, sinasabi, walang pakialam ang IATF po dyan. Oh. Bantakin nun yun. Minsan hindi daw po napag-usapan, no? Sa IATF itong pagpasok ng mga tao dyan. Oh. Walang coordination with the police simply because it was a DENR project. Ibig sabihin po nito, DENR ang namamahala at walang pakialam dito. Ang IATF, no wonder ho mga kababayan, no wonder. Nangyari po yung hindi natin inaasahan. And was it enough for the DENR na simbakin po yung executive director nito, Manila Bay Coordinating Council? Itong PA ko iniistorbo ho ako. May gagawin lang daw ho pagkatapos kailangan ko magpaalam. Ayan ako talaga. Magpaalam ka sa IATF. Pagka simbakin din. Oh. Tanong ko dito ho, mga kababayan. Bakit to nakagawa ho ng desisyon ang DENR na hindi po nalalaman ng IATF ni hindi po alam ng Manila City Government? Dalawang bagay po itong uuriratin natin ho mga kababayan. First, IATF. Lumabag po sa protocols laid down by the IATF ang DENR. Hindi po si Mr. Maimban. Si Maimban is just a representation of that government agency. Ang nagkulang po dito at lumabag sa batas, there is a crime that is committed here, mga kababayan. And let us wait for the real figures of kung maglalabas po ang DOH, sino-sino po ang mga naapektuhan o kaya nahawaan ng COVID. I don't know when this will happen. Sana ho, wala naman po nangyari. But otherwise, ang DENR po has violated the rules ng IATF. Matatandaan po ninyo, kabagsik-bagsik ang ating mga law enforcers po. Kapag ka mga ordinaryong mga mamamayan ang lumalabag sa mga health protocols. Pinakukulong, tinutulak sa loob ng kulungan, pinagbubunot ng damo, pinaglalampaso, community service, kung hindi makabayad ng multa, pinagmumulta ho. And here we come, very obvious violation of the law, mga kababayan. The DILG with its police power cannot even touch the DENR. Grabe ho mga kababayan. Ano ito? Separation of powers? Mga government departments, mga cabinet secretaries, they have their own cubicles. Separation of powers among themselves. No wonder the president is very... Ay, nako talaga naman. I cannot understand this, my friends. Tinatanong po ng announcer ng radyo at ng TV kanina, ito si Mr. Malaya ng DILG. Bakit hindi nyo maimbestigahan ang DNR? Hindi po. Kahilera po namin kasi yan. What? Really? Ngayon, that being said mga kababayan, ano ang parte ng Manila City Hall dito? Wala po bang magawa ang Manila City Hall? Nag-uutos po si Isko Moreno, imbestigahan yan.
Pero si Isko Moreno, wala po bang magawa para maparusahan itong mga loko-loko na ito? At least man lang, ma, he can get them to answer questions sa korte mismo. Magsasampa ng reklamo si Mr. Moreno o kaya yung kanyang mga tauhan kasi lumabag sa batas ang DENR ho dito eh. Inside the premises, the territory of the Manila City Government. Oh, sabihin niya po ninyo, so walang pakialam ang Manila City Government? Walang pakialam ang DILG sa problemang ito ng DENR? And for the DENR, na sumuko, tanggapin po ang kanilang kasalanan. Pero wala ho eh. Wala po eh. In other words, this is the kind of government that we have ho, mga kababayan. Wala silang pakialam kung sila po ay lumabag sa batas. Pero kung ang ibang tao, yung ordinaryong mga mamayan, ang lumabag sa batas, nandun po sila. Nagmamadali. Sila mag-enforce. Sila magpapakulong sa ating mga kababayan. Pero pagdating sa kanila, pagka sila ang lumabag sa batas, wala hong nangingimi. Wala pong nag-uumpisa. Nobody initiates the investigation. No wonder, kita ninyo ho mga kababayan, ito ang buhay ho natin under this Duterte administration ho. Napakasama ang mga nangyayari. They think they are above the law. Yan ang effect po nito mga kababayan. Hindi po nila inaamin that they are guided by laws just like any citizen of this country. They think they are exempted from the laws of the land. Yan naman ho ang pakiramdam ni Pangulong Duterte ho mga kababayan. Kanya, nagsisip po sa kanyang mga tao, alter egos of the president. Grabe talaga ho. Hindi ko maintindihan. Dadako tayo sandali dito sa mga jeepneys mga kababayan. Ito, very controversial din po ito Alam po ba ng IATF ang ginagawa ng DOTR na pinapayagan na niya ang 100% accommodation sa mga jeepneys and buses? Sumasang-ayon po ba dito ang Pangulong Rodrigo Duterte? Or at least the IATF as a board? Tama po ba itong gagawin ng DOTR? Giving a blanket authority to jeepney drivers and buses to fill up their buses and their jeepneys with people, with passengers. Tapos na po bang COVID? Wala na po ba tayong COVID Department of Health, ano bang masasabi po ninyo dito? Bakit walang kumikibo? Are we without the COVID already? Wala na po bang COVID dito sa atin? Yan sinasabi po ng World Health Organization. Caution pa rin po, sabi ng WHO. We are not through with the COVID virus. It is still present in the country today. Nandyan pa po Pero bakit tayo nagkukumahog? Nabuksan na lahat. Tingnan nito, kalokohan ng gobyerno natin. Yung mga games and amusement parks o yung mga sana doon yung mga games for children sa mga malls. Bukas na ho yan. Bukas na po. Pero, tingnan ninyo, bukas na pero hindi makapasok ang mga bata. Ano kasi ito? Hindi po makapasok ang mga bata. Bawal ho sila.
Anak ng pating talaga. Oh. Pero, etong Dolomite issue, burden ito sa gobyerno natin, pero binabaliwala ho nila. Bukas siguro, hindi na pinag-uusapan ho ito. Pero the damage is done. The crime has been committed. Meron pong paglabag sa batas, pero bakit walang investigasyon? Sapat na po ba na tinanggal ni Mr. Simatu ang Deputy Executive Director ng Manila Bay Coordinating Council? Tama na po ba yan? Si Mr. Meimban po ba lamang ang may kasalanan kung bakit dumagsa ang tao sa Manila at sa Dolomite Beach noong Sunday? Dapat yan ang sagutin ng DENR. At kung hindi po sagutin ng DENR, dapat ho yun ang alamin ng DILG. They should investigate this. Kailangan imbestigahan nila ito kasi may violation of the law. Bakit? Ang DENR na po ba above the law? Ayop naman talaga, So ano ngayon ang protocol sa mga jeepneys, sa mga buses? Face mask, social, wala nang social distancing. Punuan na yan 100% na Siksikan na po. Walang mag-uusap. Maniwala ko kayo kung walang mag-uusap po. Sino magpapatikil? Walang telepono? Ay, naku talaga naman Kahit wala pang telepono yan. Siksikan po sa loob ng jeepney. Mga kababayan, etong gobyerno natin, hindi ko alam kung talagang sinusubo na tayo dito sa COVID. Sila rin po ang nagsabi, learn to live with the virus. Ibig sabihin, wag mo nang intindihin yung virus kung tamaan ka. Say, salamat. Magpapasalamat ka na lang, tinamaan ka, ma-hospital ka Di ba? Sakit naman yun. Abot sana kung ang pagbabayad o yung gobyerno, hindi po. Solo flight natin at that time when we have no income, tayo po ma-hospital. Gusto ba natin yun? Kanya yung pag-iingat, nasa atin pa rin po sana. Tandaan ninyo, ang unang maapektuhan ito pagka nagkaroon ng surge again of the virus will be us, the ordinary citizens. Tayo hindi po ang gobyerno. Hindi po si Simatu, hindi po si Anyo hindi po sila, hindi po si Mr. Galvez. Bakit? Kasi nandun po sila sa kanilang mga trono hindi po sila magagalaw sa kanilang mga trono. Si Pangulong Duterte, hindi na nga makalabas sa kanyang, makaagawin sa kanyang Malacanang. Hindi na makalabas sa Malacanang, mga kababayan, makaagawin sa kanya. Ganyan po sila ngayon. Tayo mga mamamayan, ang malalagay sa peligro sa ginagawa ng ating pamahalaan ngayon. I am not saying that we should not open the economy. Lalo na ngayon, medyo bumababa. Pero, full blast na po ba tayo at the time when the virus is still with us? Yan, tignan ninyo. Okay, sa Dolomite Beach, meron na po silang gagawin mga patakaran daw. Let us see. Tignan natin. How long will that be implemented? Hanggang kailan mga kababayan? Passenger buses, jeepneys. Ano kayo mangyayari dito? Meron po bang protocol dyan? Advice na lamang po natin ito sa ating mga kababayan. Ulitin ko po, ang apektado dito will be us,
ordinary citizens kung hindi po tayo mag-iingat. Okay? Katulad po niyan sa mga buses sa jeepney, so sa mga jeepney, meron pa rin po tayong choice kung makikipagsiksikan po tayo. Di ba? Kung ayaw mong makipagsiksikan, huwag kang sumabay. Alam mo naman, malalaman mo naman kung puno na talaga yung jeep eh. Malalaman mo naman. Tanong sa sarili, gusto ko bang makipagsabayan na? Kung sa konsyensya mo, ayaw, wag mo nang ipilit. Kasi meron ng precautionary measure yan. Okay? Huwag mo nang ipagpilitan, baka ikay madisgrasya. So yung measures po, preventive measures, will come from us, the ordinary citizens, sapagkat kung hindi po tayo mag-iingat sa kabila ng pagbubukas na ng todo-todo ng ating pamahalaan sa ekonomiya, tayo po ang madidisgrasya. Okay? So, ingat pa rin sapagkat ang sabi po ng mga eksperto, the virus is still with us. But let us be glad kasi talagang patuloy sa pagbaba. Pero wag po kayong magpapakampante sapagkat ang data na ibinibigay po ng DOH hindi po kumpleto. Yung 5,000 na yan, marami po mga laboratorio ang hindi po nakapag-submit ng kanilang mga test results. And you know what happens? Pagka hindi po nakakapag-submit ng mga test results, marami pong kulang. In other words, tataas po yan. Tataas po yan. So we do not have the perfect data to rely on. Kanya mga kababayan, hindi po masama na magiging agresibo ang ating pamahalaan na buksan ng ating ekonomiya sapagkat marami nang naghihirap, marami po na pangangailangan ng ating mga mamamayan sa ngayon. Pero wag naman po sana tayong isubo sa kapahamakan. And the only people who can do that is tayo na mismo, mga kababayan. Okay? Tayo na. Kung makikita ninyo na ang jeepney ay punong-puno, tanungin po niyo sarili. Or even before you leave the house, makikipagsiksikan ba ako? Ayan. Sa mga buses, makikipagsiksikan po ba? Mabuti po sa buses, medyo maluwag-luwag dyan. Okay? Magkatabi nga lang kayo, pero hindi siksikan. Okay sa bus Pero sa mga jeepney, mga babayan, pagka pinitpit kayo dyan, nako. Ayan. Delikado yan. Delikado po. So, kayo na mismo ang mag-advise ng inyong sarili ano ang dapat ninyong gawin. Okay? Approve. Sonny Gatbaitan Garcia, magandang gabi po, Sir Ben Paipon. And Ma'am Lynn, stay safe po. We will, of course. Kayo din po. Jomar Maymar, nasa Pasay na siya. What Cayetano is saying is just a proposal. Should not deceive the people anymore. It's a trend for politicians to deceive the Filipino people. Ayan mga kababayan. Advertisement to yan, yung paid ad Binayaran po ni Mr. Cayetano yan. Hindi ko alam kung magkaano ang binayad mo dyan. Pero, bayad to deceive the Filipino people. Pinangangalandakan nun niya. Gusto ko sanang bigyan kayo ng tig sa 10,000 piso. Ito, mangyayari kung maipasa ito. Meron siyang budget na sinasabi. Grabe talaga ito. He should know how the law is being enacted. Paano nagagawa ang batas?
dapat po niyang sabihin sa taong bayan na ngayon pa lamang na kailangan po ng tao ng ayuda, walang maibigay ang ating gobyerno. Siya pa kaya? Si Cayetano pa kaya? Mel, ano bang gagawin dito? Meron ka bang martilyo dyan? May martilyo ka ba dyan? Pahiram. Pahiram. Adela Zamora, Ma'am Adela, magandang gabi po. Ay, nako si Nanay. Gandang gabi, Sir Ben Paipon. Miss ko na programa mo. Stay safe po. Kayo din, ha? Mag-iingat palagi and stay safe talaga. Delikado pa ang lagay ho natin. Hindi ko mo bumababa na ang COVID virus sa Metro Manila. Pwede na tayong baliwalain ito. Hindi po pwede kasi matindi po ito. Even in other countries. And even here in the Philippines, may mga areas po na sumisirit pa rin ho ang virus. Alam ninyo, Pilipinas ito Go ang mga tao dito from one place to the other. Hindi naman po talaga porsigido ang ating gobyerno na magbakuna sa mga dapat pong bakunahan. Hindi ko maintindihan Pinapangalandakan po ni Mr. Galvez na meron na silang sapat na mga bakuna nandun po sa storage facilities nila. Anong ginagawa po ng mga bakuna sa storage facility? Bakit hindi po niyo ibigay sa mga lalawigan na? Sa mga local government units, ibigay na po ninyo para maiturok na sa mga kababayan natin. Sinasabi po ni Mr. Galvez, marami pang darating na. Makakamit na natin herd immunity by the end of this year. How can you do that? Hindi ka naman nagpapamigay. Sino bang hinihintay ninyo? Si Dato Puti. Oh my God. Ma'am Adela, pakisabihan mo nga si Mr. Galvez. Ipamigay na sa mga local government units ang mga bakuna para maiturok na sa ating mga kababayan. Bakit sila nandun sa mga katutubo? Ang lalakas na mga immune system na mga yan. Ito mga manggagawa natin, yung mga teachers na magsasagawa ng mga pilot classes face-to-face. Yan ang dapat alagaan natin. Mga frontliners po, mga kababayan. Bakit ibang priority na ginagawa ng ating pamahalaan? Sa Dolomite, yung mga nagpupunta po dyan, talagang bakunado na. Ayun ako. Junior Dal is watching. Good morning, bro. And all of your viewers. Viewers natin ito, Junior. Willie Espiritu is watching. Padre, good evening. Catherine Calvin, watching na. Good evening, Professor. Present. Talaga, listed ka na Absent. You're late Absent na ito Nakalagay na dito. Jocelyn De Vera is also watching. Jocelyn, magandang gabi po. Mel Rodelio Militante, lahat ng tao ay ipinanganak na malaya at pantay-pantay sa dignidad at karapatan. Pinagkalooban sila ng katwiran at konsyensya at dapat kumilos sa isa't isa diwa ng kapatiran. Ganda naman ng ang sermon ni Father Mel Rodelio Militante. Mamaya pag-uusapan natin yung issue about vote buying. Okay? Pag-aaralan natin yan. Pag-uusapan natin. Delia T. Tenorio Balmores. Good evening, ma'am. Magandang gabi po. Ganon din, si Mel, yan ay ayon sa Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights. I know.
Parang ito yung First Amendment sa United States of America. Pag-aralan natin mabuti yung mga karapatan din ho natin. Pero pagdating ho ng karapatan at responsibilidad, mag-aaral din ho tayo. Sapagkat hindi tayo malaya kung hindi natin ginagampanan ang ating responsibilidad. Pantay ho yan. Magkasabay ho yan. Kung wala kang responsibilidad, wala kang karapatang malaya. Di ba? Catherine Calvin, woohoo! Ang saya-saya. 100% sa jeep and buses. Sige ka. Dito pwede na nating sabihin, matira matibay. Tama. Yan ang sinasabi ko dito eh. Sabay wala. Wala ng face shield. Yahoo! Nag-mutate ang virus. Nakapasok ang isa. B11.3.18 plus 14 mutations. Diyos ko po dahi. Yahoo! I love this country. Oh my God! Yan ang sabi ni Catherine Calvin, Casey. Alam po ninyo, hindi po nagkukulang naman ang ating mga health experts sa pagbibigay sa atin ng mga precautionary measures. Yung bang pakaingatan ho natin. Sinasabi po nila ang totoo eh. Pero bakit hindi po nakikinig ang ating pamahalaan? Talagang sinusubo na ho tayo eh. I can imagine ho. Ang nangyari po sa Dolomite, there was an order sa Manila Bay Coordinating Council from the office of the secretary. Sige na, papasukin mo na para masaya ang taong bayan. Hindi po pwedeng gawin yan nang mababa po ang katungkulan na nag-iisa. And that is the reason why, you know why mga kababayan, the DILG refuses to investigate because yung kahilera po nila sa katungkulan, ang sabit po dito. Maaring hindi akyat sa Pangulong Duterte, pero alter ego niya ho ito. Ang ibig sabihin nun, alam po ni Pangulong Duterte ang nangyayari. Bakit po ayaw imbestigahan ng DILG niya? Ang kabaro ko nila. Sinasabi na po ba ng DILG na kapag kakabaro namin, wag na kayong maghihingi ng investigasyon sapagkat hindi mangyayari. Yan ang gusto nilang iparating sa ating mga mamamayan. That is the message they would like to bring to us. This is very unfortunate po, mga kaibigan, because in this country where democracy is practiced, bakit may mga paglabag sa batas na wala pong investigasyon? Bakit? Palibasa, kapantay sa posisyon, ayaw ng imbestigahan. Samantalang yung mga ordinaryong mga mamayan na hindi alam na sila po ay lumabag sa batas, dinadampot, sinasampal, tinatadyakan, tinutulak, papasok sa kulungan. Di ba ganyan ang ginagawa nila sa mga kababayan natin na mangmang? Yung mga walang pinag-aaralan, yung mga hindi nakadamit na mahusay, yung mga madumi-dumi na ang mga damit. Tinatadyakan mo yan, papasok sa loob ng kulungan. Walang karapatan eh. Yan ang turing nila sa mga mahihirap po nating mga kababayan.
Pero kung kahilera ho nila, kapantay ho nila sa posisyon, ligtas kayo. Relax lang kayo. Hindi kayo iimbestigan. Wala kayong kasalanan. That's how the president defends his own people, ho, mga kababayan. Kanya umiiral ho dito ang korupsyon, criminality, and so on and so forth. Pati ho, drugs. Hindi po masasawa-sawata. Bakit ho? Involved na po yung mga kasama ho niya. Oh, magtataka ho kayo ngayon. Matagal na ho, siguro 1 linggo na, wala hong balita tungkol sa droga. Oh, meron malilinggit. Pero nung nakaraan, ako talaga, milyon. Bilyon pa nga po eh. Yung mga nahuhuli. Naubos na po bang droga? Ano bang nangyayari mga kababayan ko? Ay, Diyos ko dahi. Diyos ko dahi talaga. Ay, nako. Catherine Calvin, ha? Woohoo. Ayan, okay. 100%. Junior Dal, IATF, Interaction, Talking False versus DOD, Department of Duque. At talaga nakaka-invento na kayo ng mga departamento, ha? Department of Duque, ha? Catherine Calvin, hindi daw nila alam. My gosh, it's all over the news and social media. City government na lang ang hindi nakakaalam. Oh my God! Kung isang araw lang okay, I might buy it. Pero ilang araw nang kinakalampag ang city government about this. Oh well, yan ang sabi po ni Catherine Calvin. So local government ito, mga kababayan, ang tinatanong ni Catherine Calvin, the local government. What is the role of the local government here? Project po ng DNR inside the city of Manila. Nangyari po ang violation, nangyari po ang krimen. Walang pakialam ang city government. Tell me, ano po bang dapat po dito? First, dahil ang law enforcement, under the DILG yan eh. Di ba? So DILG should take charge because there was a violation of the law. Lalo pa, kapantay ho nila ang lumabag ho dito, mga kababayan. All the more that they should investigate. Bakit po ipinapasa? Bakit po nagsasawalang kibo ang DILG ho dito? Hindi na ho yung Manila City Government, pero hindi ko inaalis na meron pong pananagutan ang Manila City Government ho dito. Patawarin na ho niyo si Kaisko kasi nangangampan niya ho. Si Ma'am, ano pa ito, daughter of the late Vice Mayor Lacuna ho, ang namamahala na po dyan eh. Si Hani Lacuna po, ang mayor na po ng Maynila ho ngayon. Kanya siya po ang dapat po natin tanungin. Patawagan ko nga bukas si Ma'am Hani Lacuna sa para ma-interview natin sa Radyo Pilipino. Okay? Ay, nako. Ang daming palpak na nangyayari ho dito sa atin. Catherine Calvin, masaya sana ako na magbubukas na. Sino nga bang hindi masasaya? Kung kampante ako sa mga ginawa nila, pero hindi eh. This is going to be one hell of a ride. Boracay na! Ma'am Lynn, Boracay na raw, sabi ni Casey. Hoy, tanungin muna natin si paring Andy Lawson, baka sakaling magbigay ng go signal. Takbo na tayo sa Boracay. Okay, Catherine Calvin. Eve M. Ramos, eto. Hindi naman tayo pinanganak kahapon para paniwalaan na hindi alam na Manila local government yung Dolomite issue.
Ano ginagawa ng mga pulis para di mapigilan ang pagdagsa ng mga tao? Ayan, ang tanong ni Ma'am Eve M. Ramos. Tanong din ho natin yan. Pero pinipilit kong intindihin ho sila eh. Oh, eto ha, kasi ang nagmamando po sa gate, okay? Maaring hindi po pulis, pero tao ito. Tao po ng DENR. So, como meron pong Manila Bay Coordinating Council, ito ho ang nakatoka dyan. Kaya ang unang tinanggal ni Mr. Simato, itong Deputy Director, si Mr. Maimban. Pero bakit yung Deputy Director ang tinanggal? Hindi yung Executive Director. Deputy lamang po ang tinanggal eh. O wala po bang Director talaga ho dito, Mr. Simato, sir? Paano yung Secretary? Bakit hindi tinanggal? Yung po bang Executive Director mismo, Deputy Director mismo, ang nagmamando, nagpapapasok ng tao, wala hong order nang galing po sa inyo? Okay. Ito yung tinatanong ni Ma'am Eve Ramos. Doon sa gate, ang tagapamahala ho dyan, tao po ng DNR. Walang pakialam po yung mga pulis kung hindi po sila may assign dyan. Hindi naman po pwede makikialam ang mga pulis basta-basta. Baka ma-charge din po sila. Kahit alam po nila may violation na, lalong-lalo kung alam nilang na ang isang project na katulad niyan, meron naman po namamahala. Kanya nga lang, ang hindi ko po maintindihan dito, Ma'am Eve, talaga, hindi imposible walang pulis na nakamasido eh. Imposible. Ang unang dapat gawin po ng Police Maynila, kung talagang concerned sila sa nangyayari, was to call up yung Manila Bay Coordinating Council. Meron silang telepono niyan eh. Meron silang hotline, Meron po silang communication line, Tatanungin lang ho ng pulis o yung office of the city mayor. Bossing, mukhang dumadami ng tao dyan sa Dolomite Beach, ha? Kailangan po ba ninyo ng saklolo? May violation na eh. Yan ang responsibility ho, mga kababayan. Yan ang responsibility na dapat po manggaling sa local government because Dolomite Beach is part of the territory of the city government. Whatever happens, mananagutan pa rin ho ng City of Manila kung ano ang mangyari within their territory. So anong ginawa po ng city government? Nothing ho! Hindi nga nila alam eh. Sabi nga ni Catherine eh. Hindi nga po nila alam. Tanga pala mga ito eh. Tanga talaga eh. They knew that there was already a violation of the health protocols, but nobody dared to check what is happening. Mabuti na lamang po yung virus, hindi ka agad-agad ho. Hindi ka agad-agad na makaka-affecto eh. It takes days before you feel it. Hanggang ngayon, wala pa ho tayong nadidinig na apektado ho ng virus because of the Dolomite Beach affair. Wala pa po tayong nadidinig. Sana ho, wala tayong madinig ho. Pero, responsibility. Ang sabi ko nga po the city government should have communicated with the DENR and ask, meron ba kayong kailangan? Meron ba kami magagawa?
natulong sa inyo. Kasi there is already a violation. Madami ng tao dyan, wala ng protocol, wala ng health protocols. Labag-labag na ho. Alam nila yan eh. Now, nasaan ho yung DILG? Nasaan yung DILG? Eve, di mo ba tinatanong kung saan nandun yung DILG? Napakagaling nila makialam ho eh. Pero bakit ito ngayon? Merong violation. Talagang kitang-kita mo yung violation po eh. Pero wala silang ginawa. They too did not know what to do. Really? Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Napakatanga naman ho. Yan. Pwede na natin sabihin, tanga. Buisit na ito. Grabe na ho ito mga kababayan. No? I'm sorry po. I'm sorry. Ay, nako talaga. Ano ang ginagawa ng mga pulis para mapigilan ang pagdagsa ng mga tao? Wala talagang ginawa ho. Walang ginawa. So here, nagkulang talaga ang DILG, Manila City Government, and the DENR. Ngayon, tanong ko, sino dapat ang magdisiplina dito? Sinong guest ninyo? Sige nga, nagkamali po ang DILG, nagkamali po ang Manila City Government, nagkamali po ang DENR. Sino ang dapat magdisiplina sa kanila? Ayan! Text ninyo ako, PM ninyo ako dito ngayon at malalaman po ng sambayan ng Pilipino. Mag-comment ho kayo dito sa ating programa para malaman po ng taong bayan ang pulso ng bayan. Naya Ravena is watching. Good evening, Your Honor. Please, Miss Universe, have a blessed Wednesday. Wednesday na po, Ma'am Naya, ha? Alex Aquino is watching. Alex, gandang gabi po. Blessed Wednesday, Tata Ben and Miss Universe. Safe and healthy. Ha? Jenny Soldevilla, watching from Tondo, Manila. Ayun, magandang gabi po, Jenny. Good evening, Sir Ben. Parang fake news lang ang seemingly pagbaba ng infections. Hinohoard din ang vaccine. Herd immunity. My foot. Sino itong nag-comment sa Broad Streamcast Communicators, ha? Mukhang may katwiran kang sabihin fake news lamang po yung pagbaba ng infections. Pero sa tingin ko talaga may pagbaba po. Pero kasi pati ang Octa Research sumasang-ayon ho dito. Ang sinasabi ng Octa Research by the end of this month, 4 na araw na lamang po, baka pwede na tayo sa level 2. Hari nawa ho, mga kababayan, hari nawa. Pero let me know yung report kung may infection ho last Sunday because of the super spreader event sa Dolomite Beach. Is there any report to that effect? Meron po sino ang magbibigay ng report tungkol dito ho? Ha? DOH po kaya magbibigay ng report dito? Baka naman ho inarni na nila ang reporto dito. DM Go, watching na po. And then Pedralves, ganoon din watching. Good evening po, Sir Ben. Sabi po ni DM Go, di po nila basta ibibigay yan kasi kontrolado ng New World Order yan ng mga globalista. Kasi yon ang sinusunod nila. I know that there is a movement like this. So, pero alam niyo mga kababayan, maliit lamang po talaga ang bansa natin.
Sa sunod-sunuran lang naman ho tayo talaga eh. Pero when it comes to the health of the Filipino already, wag mo naman nating isakripisyo ang kalusugan ng bawat mamamayan. Oh, napakaliit na nga po ang bansa natin, napakaliit pa rin po ang ating bilang mga Pilipino. Mababawasan pa tayo because of this COVID at kagustuhan ng mga globalista. Sisihin ho natin ang namamahala ho sa atin. Wag basta-basta susunod dito. Meron po ba siya magagawa? Oo naman. Parang yung West Philippine Sea. Oo naman. Dapat ba bang palayasin natin yung mga barkong pandigma ng China dyan sa West Philippines? Oo naman. Bakit tayo natin pinapayagan naman? Bakit tayo matatakot sa bansang China? Pupulbusin ho tayo. Hindi nila gagawin yun. Naniwala kayo. Di ba? Palagay po ba ninyo, papayagan ho ng Amerika na pulbusin tayo ng China na hindi sila gumaganti? Bakit ho ang Taiwan ho, mga kababayan? Teritoryo ng China yan kasi tumiwalag lamang ho nung panahon ng nagigiyara po ang China. Umiwalay ho yan Taiwan ho. Gustong i-annex muli ng China. Nagpaparamdam na po ng China talaga. Nagpapadala na sila ng mga jet power ho nila sa bansang Taiwan. Pero bakit hindi sila makapagsimula ng digmaan o kagyera? Kasi nandyan yung Amerika. Nandyan yung mga kalyado ng Taiwan ho. Takot lang ho ng China. Wala pa po siyang lakas. Katumbas po ng mga war power ng bansang Amerika. That is the truth, my friends. That is the truth. Talagang lokohan na lang itong mga ginagawa ng gobyerno natin, sabi po ni DM Go. At patuloy tayong nagpapaalipin dito sa kalokohan nila na ito. Ang pandemya na ito, matagal nang alam ni Digong. Ayaw lang niya ikompisal. Ayaw lang niyang ikumpisal ang totoong kalagayan natin kasi nag-iisip pa ng pakikinabangan. Talaga. Good evening po ulit, Sir Ben Paipon. Alam niyo, talaga naman hindi totoong presidente talaga ito si Digong mga kababayan. Ang dami po niyang pagkakamali at pagkukulang sa bansang Pilipinas. Mel Rodelio Militante, although the job of a congressman involves several different roles, the main ones are representative and legislator. As a legislator. As a representative, a member serves as an agent for his constituents, ensuring ensuring that their views are heard in Congress and that they are treated fairly by other public officials. As a legislator, member participates in the law-making process by drafting bills and amendments, engaging in debate, and attempting to build a consensus necessary to address our nation's problems. Ayan ang mga roles ng isang kongresista. Hindi po manloko, hindi po not to deceive the people. Pinapangakuan ng hindi po mangyayari. 10,000 bawat Pilipino. Saan ka kukuha nun? Kung hindi mo siguro ginastos yung pera at hindi ginamit doon sa kaldero, baka sakali meron pa tayo ngayon. Di ba, Ricky Boy? Ricky Tisoy, yes, pre. Lenny po. Si Parang Tisoy. Lilian Gabriel. Blessed Wednesday, Mr. President Yude Salaw and Madam Geneva Salaw and family, to all board and members of the BSC family. Ayan, greetings po ni Lilian Gabriel. Sa libingan ng mga bayani sa Undas, exclusively
for Marcos use only. Kayo naman, Junior, more power to your honor, please. Dan sharing na po, sabi ni Ma'am Lilian. Thank you very much. Tay, sabi ni Catherine, Tay, gusto ko sanang magpanggap na tanga. Bakit? Pero, susmi, ang lapit lang ng Dolomite sa City Hall. Oh? Ang lahat ng aktibidad sa loob ng Maynila ay dapat na monitor ng tauhan ni Yorme. I don't know why. I don't know why. May tinatawag na naman na. May radyo. Tay, experts say, wait until the second week ng November to know kung nagkakahawaan. One more thing. May tracing form ba na pirmahan kahit yun man lang? Which brings me to my next question. Nagkaroon ba ng contact tracing forms bago pumasok? Ala, wala ho eh. Wala akong nakitang papel eh. Kahit 1/4 lang. Wala eh. Dire-diretso ang mga tao po eh. Oh? Meron? Ano? Merong papel? Oh, ay nako. Ilang wala talaga ho mga kababayan. Kung ang report will be second week of November, masyadong late na ho yata yan. Ha? Nakakatakot po ito sapagkat 125,000 people magkadikit-dikit po. Wala talagang social distancing. They were there together, enjoying themselves under the sun. Hindi naman po umulan di ba? Enjoy po the whole day ng Sunday. Parang pinag-adyaho ng panahon. Sige, dito na kayo. Pero ang alam ko po doon mga kababayan, ito eh. Solo flight po ng DENR ito. Hindi po sila humingi ng saklolo from the DILG, neither from the Manila City Government. Makakako nga po eh. Ang basbas po nanggaling na mismo sa Malacanang eh. Otherwise, just one member of the IATF could have shouted, Oy, ano bang ginagawa ninyo dyan? But not a single member of the IATF shouted in protest. Wala po eh. Wala man lang pumuna. Wala man lamang pong sumita. At wala pong nagreklamo. In other words, mga kababayan, kung mga mabubuting tao, the permission to open the gates must have come from Malacanang. Wala pong masabi ang Malacanang. Bakit Bakit hindi po makapagturo ang Malacanang? Hey, Mr. Simato, anong ginawa mo dyan? Wala po. In other words, galing po sa Malacanang na naman ito. Sasabihin na naman ninyo, galit ka lamang po kay Pangulong Duterte.
gagawin ho ninyo mga kababayan eh? How did it happen? Trace. Tignan ho ninyo kung paano nangyari ho ito. Sa aksyon na ginawa ng DENR ngayon, maniniwala po ba kayo? Gawa-gawa po ito ng kanilang Deputy Executive Director na si Mr. Maimban Jr.? Kaya po ba kayang gawin ito ng kanilang Deputy Executive Director? What is the Executive Director? Sino yung Executive Director po? Oh, sige nga. Ay, nako. Great, sabi ni Catherine Calvin, great minds have the same wavelengths. Tangangala talaga. Kape. Wala mo ng creamer. Kailangan puro. Ay, nako, Buddy Badillo is watching. Oh. Tatawa ng tawa si Ma'am Lilian Gabriel. Pero, ang tatalino naman talaga natin eh. Oh? Pero bakit? Katangahan po ba ito? Hindi eh. Somebody gave the order. I'm pretty sure ho. Somebody gave the order to open the gates. Pagkatapos, very easy to blame. Nakakaawa naman ho yung tinanggal. Walang kamalay-malay ho. Mawalan po siya ng trabaho for life. Eh yung na-interview ko po ako yun eh. Sa Radyo Pilipino. Oh, nung isang araw po yata yun. O nung Monday ho. Immediately after the affair. Na-interview ko po at nagpaliwanag pa nga ho eh. Oh. Pero talagang hindi po niya maipaliwanag kung sino po ang nag-utos. Ayan. Angelica Paz, Sir Ben, pwede po nila i-root cause analysis yan to determine kung ano talaga nangyari. May paper trail at chronology of events yan kung paano nangyari. For sure, din po may mga memoranda of agreement. Oh? Among the local government units, DENR at DILG. Yan. May provisions po sa operation at security ng Dolomite yan. Everything is identified there. Documents and records do not lie. Unfortunately, for this case, we do not see any documents because there is no investigation. Angelica, parang parmaliho ito eh. sukol na ho talaga. Ayaw pang magbigay ng dokumento. Palagay ko, ganito rin po. And I normally, I've been with the government also, my friends, for 1 year and siguro 6 months. And I know what coordinative efforts mean among government agencies or yung mga local government units. Alam ko po yun. Kasi I was coordinating barangay affairs. So, nung ako po ay nasa Metro Manila Commission, nung panahon ni Mr. Joey Lina, he was the governor of Metro Manila then, ginawa po niya ako sa Veritas to be the executive director of the Barangay Operations Center. Kaya alam ko dati ito. Normally sa ganito mga malalaking projects and lalo na may mga dangers pa, health dangers po na sinusuot. Ang normal na gagawin po ng mga government agencies concerned, this particular case, Dolomite Beach inside Manila City government should be involved. The DILG because of enforcement. The DILG
and Manila City Government magtulong na po dito sa tinatawag na law enforcement. Ayun, yung sa logistics na ho, ito na po yung DENR. Okay? Makikipagpagko-coordinate na po itong mga ito. Kung kailangan po ng saklolo pa, pwede naman po silang humingi sa pulis, humingi po sa militar. Kaya yun eh. Again, sabi po ni Ma'am Angelica, meron mga memorandum of agreements so dito, memoranda of agreements so dito. Meron po mga kasulatan. Pero sa tingin ko ngayon, walang gusto paglabas ho niyan sapagkat pare-pareho sila masisante because nobody followed the guidelines set in any memorandum of agreement. Kasi yung memorandum of agreement, lalong-lalo kapag usapan paano natin kukontrolin ng tao and so forth, walang nasunod eh. So there, immediately ho, makikita ho ninyo mga kababayan, may paglabag po eh. And nobody among the agencies concerned will accept that. Okay? Yan ang problema ho natin. Pero kung ordinaryong mamamayan yung lumabag dyan, ay nako, pagtutulungan ka dyan, itulak ka, papunta sa kulungan. Magkakahilera ng posisyon ng mga ito eh. They are going to investigate each other? I don't think so. Lalong-lalo na kung ang Pangulo involved din po dyan. But, I repeat po mga kababayan, there must be some paper trail. Sabi nga ni Angelica, tama ho yun. Para sa isang matinong pamamahala, merong paper trail talaga yan. Ang problema ho, sinunod kaya nila? Okay, may paper trail kaya ho dito? Hindi ko alam po eh. Pero kung titignan ho natin, yung pagdagsa ng tao, hindi naman po Sunday lamang ho yun. Oh? May mga araw na talagang napupuno na ho ang ng Dolomite Beach. Hindi pa po napansin po ng mga government agencies concerned. Wala hong nakakapansin hanggang sa dumating ang linggo. Oh, punong-puno na ho. Wala pa rin hong nakapansin. At wala man lamang po tumawag ng, hey, wait, bakit walang social distancing na dyan? Wala po. On that day, my friends, nung dumadagsan, parami ng tao, wala man lang nakapuna. Why? Because siguro, it was already an order. Open the gates! Or, my goodness. Anyway, Angelica Paz, thank you very much, ma'am. I know you are with the government also. Alam ko po na maybe yes and maybe no na may paper trail. Maaring meron pong talagang ugnayan. Pero kung ang Manila City Government ang hindi namin alam yan eh. Maaring totoo. DILG, hindi namin alam yan eh. Maaring totoo din po yun. Pero among government agencies, especially if it's a big project and it involves health risks, dapat talaga may paper trail dyan. I agree with you, Ma'am Angelica. Dapat lamang merong paper trail yan. Who is handling the paper trail? All the government agencies concerned have a copy of that. Okay? Ayun, kung walang city government, ibig sabihin talagang wala. Di ba? DILG, kung ayaw nilang aminin, di wala. Ang masakit ho dito, nobody is investigating. That is the problem. Eve M. Ramos, watching na po siya. DM Go, yung amo nila sa Malacanang, ang dapat sisihin kasi nagmamadali na sa eleksyon. Salamat po, Sir Ben Paipon. So DM ko. Sumasangayon sa atin. Election na kasi.
Oh, kalimutan na ninyo. Ang mga ibang problema involving the president, wag na ninyong intindihin yung Senate hearing sa formally. Oh, yan na. Buksan na ninyo yung gate para mag-enjoy ang taong bayan. Hindi na tayo pag-uusapan. That could have been the order. Wala akong sinasabing ganyan, pero anyway, yan ang sinasabi po ni Mr. Diemgo. Junior Dal, sinadya talaga yan, open to the public, para ipakita uli na malinis at bagong tabon na dolomite sand. Kumita na naman ang mga korap. Kita na ninyo. Oh, ang sinasabi ng taong bayan. Sabi ni Eve M. Ramos, sleeping giant, pinasok na ng kaaway. Wala pang alam. Di ba hindi naman natutulog si Ka Isko? Dati-rati, kahit gabi, nag-iikot siya. Bakit ngayon? Ilang araw nagaganap ang Dolomite visiting, wala pa. Naku, Ka Isko, wala pa siyang ginawang action. Baka naman busy-busy talaga sa pangangampanya kahit wala pang kampanyahan, Eve. Kahit wala pang kampanyahan, ikot ng ikot na hindi nakalimutan na ho yung Dolomite. That is the only that is the only reason for them not to know what was happening. Huh? Pero hindi po ako maniniwala na hindi po na-monitor ng Manila City Government ang nangyayari po dyan sa Dolomite. Just nobody was concerned. Yun lang naman ho eh. Wala hong concern. Even the DILG, wala po silang ginawang aksyon. Even the IATF, wala po silang ginawang aksyon. Kung wala pong ginawang aksyon ang IATF, ibig sabihin, ang Pangulong Duterte, tulog din. O ano, Eve, di ba? Walang aksyon eh. Daming checkwa dito. Labo mangyari, nagyerahin po tayo. O tama nga, ang daming checkwa dito eh. Hindi tayo gigirahin. Kanya nagtataka ako kay Digong eh. Bakit pinangangalandakan niya? Pagka-question daw ho natin ang panghihimasok ng mga inchik sa ating teritoryo, gigirahin daw po tayo. No. That's false ho, mga kababayan. Gusto lamang pong papasukin ni Digong ang mga tsekwa dito kasi meron siyang gustong makuha sa kanila. Hindi ko alam kung ano yun. Alam po ba ninyo? Di ba? Ayon San Joventelius is watching. Good evening. Good evening po, Kabin. God bless, sabi ni Joventelius. Catherine Calvin. Super spreader. Dagdag na natin ang mga namimigay ng pera, ang mga politiko na pinagkakaguluhan. How can we trace them if ever may nahawa? Masyado nating inaabuso ang kaunting kalayaan natin. Brought about by level 3. My gosh, anong meron ba level 2? Sa level 2, dikit-dikit na ang mukha. Gusto natin makipag-away dahil iba-iba ang manok natin. Pero okay lang magkakapalitan ng mukha sa sobrang siksikan. Nakakatanga nga talaga. And they claim na pag sila ang nanalo, una ang tao. Ay si Oka lang yan, ikaw naman. Una ang tao. Wala na pong tao. Ay nako talaga, makatao talaga ito si Catherine Calvin.
Una sa tao. Sa Caloocan lang yan. Si Oka malapitan. Ang problema, sabi ni Catherine, wala nang tao. Ha? Everybody is with the virus already. Oh? Ay, nako talaga. Ed Bausa, late ka na, pre. Watching na po ba, Tata Ben and Miss Lynn, ha? Na-late na si Ed Bausa. Makakahabol ka pa, partner, ha? Catherine Calvin, second week of November, kasi tayo, 14 days ang self-quarantine. So doon lalabas ang mga simptomas. Hopefully, sana wala. I can only wish and pray. Hindi lamang ikaw, Catherine, ang nanalangin ho dito. Kasi we are now into yung papunta na ho tayo doon sa normal life. Yung bang makalabas na ho tayo dito sa COVID. Oh? Si Tata Ben nga po, hindi na makalabas-labas. Talagang kontrolado ho ang paglabas-labas po ni Tata Ben. Kung hindi pa po ako susundiin ni Mr. Ed Bausa, hindi ako lalabas ng bahay ko po. Oh? Nako talaga. Nakakatakot po eh. Kasi itong virus na ito talagang fatal ho kung dumali. Ang mabuti lang ho, dito kung bakunado na, medyo nakakalamang ka na sa mga hindi pa po bakunado. Di ba? Yan po ang sinasabi ng mga eksperto. Nararamdaman ko po naman. Kasi sa awa ng Diyos po, simula nung fully vaccinated na ako, meron ka na mararamdaman pa konti-konti. Pero ala yung yung hirap huminga. Hindi. Sarap ng pakiramdam ng yung bang fully vaccinated ka and now you are free from the virus's major effects, which is death. Yung bang mawala sa isip mo na mamamatay ka sa virus, mawala, ay hindi, laking ginhawa po niyan. Kaya yung mga hindi pa nagpapabakuna, huwag na ho ninyo ipagpilitan, yung mga karapatan ho ninyo, kalakalayaan, huwag na, responsibilidad muna ang atupagin ho natin. We are in a crisis. Tandaan ho ninyo yan, ha? Okay. So hopefully, kung 2 linggo pa ito, Catherine, second week, long way to go pa ito. But sana ho, ang Okta Research po ba, walang paraan ito para ma-monitor na. Napakahirap po nito. Sabi nga ni Catherine kanina, walang tracing ho ito. Walang nag-iwan po ng mga address nila, sino sila. O yung mga nagpunta ho sa beach, wala naman po yata. Wala naman po nagsusulat na nakita natin ho doon. Ay nako, Ricky Tisoy, happy birthday to my mother in heaven, pre. Birthday ba ni Mama ngayon? Anong handa, pare? Anong handa? Afra Luz Paipon, may pamangkin. Magandang gabi, Afra Luz. Good evening. Ayon San Joventeos. Ay, teka, si Afra Luz, ngayon lang nanonood, ha? Bakit hindi ka na nanonood, ha? Afra Luz, tell our mga kamag-anak, wherever they are, monitor yung programa ni Tata Ben, ha? Okay? Ayon San Joventeos, sa palagay ko po, Ben, sabi ni Ben, ay sinadya po nila na magpapasok sa Dolomite Beach para magkakahawaan na uli ng sakit. Dahil nawawala na ang COVID. Wala na din silang dahilan para mag-lockdown. Na kailangan nilang gawin para sa pagkontrol nila sa eleksyon. Jesus Christ! Nakikita naman ninyo mga kababayan, pag mag-isip ang ating mga kababayan, nasanay na sila sa kalukuhan ng gobyerno.
lahat ng paraan para sila po ay makapandaya. Oh, ginagawa. Oh, man. I can only agree with you, my friend. Jerry Arroyo Acuno. Watching. Padre Jerry, good evening. In the next election, sabi ni Mel, don't be a fool. Don't vote for who we want, but vote for who is right. It's free to be a fool as long as you don't always be a fool. Ayan. Okay talaga ito si Mel, ha? Talagang may pinaghuhugutan. Ere, ha? Okay. Finally ho, mga kababayan, 2 issues. Sidewalk vendors. Mga sidewalk vendors po natin. Pinaghuhuli na naman po ng mga MMDA. Ang sabi po ng MMDA, naawa daw ho sila sa mga vendors kasi baya't maya, talagang hindi po nilulubayan ng kanilang mga enforcers. Kinukumpiska ang kanilang mga paninda to a point na talagang walang natitira ho sa kanila. Naawa po si Ben Abalos, ito chairman ng MMDA, at ang sabi niya, sige, first, second, third na mahuli kayo, wala munang multa-multa, wala munang confiscation. Pero pagdating ng after the third, bahala na kayo. Anong mangyayari ho dito, mga kababayan? Matututo po ba mga vendors natin? No! Because they would like to earn. Gusto nilang mabuhay po eh. So what I'm trying to say here, what is the most logical thing that the MMDA should do para yung mga vendors natin, wherever they are, mabigyan po sila ng place to sell their wares. Mag-create ng mga flea market, mag-create ng mga not alone, hindi po yung nakakasagabat. There must be spaces po, mga kababayan. There must be spaces all over Metro Manila that is available for vendors. So, at least temporary itong Kapaskuhan. Sasabihin ng MMDA, yung pangatlo, pagkatapos ng pangatlo, bahala na kayo. Ibig sabihin yan, nako, pagpipiestahan ng mga law enforcers, wala rin po mga puso mga yan. Kasi gusto rin po nila ng pera. Corruption ho yan mga kababayan Pati yung mga clearing operations ng MMDA, that is a source of corruption Wala po bang maisip na matino ang ating pamahalaan para yung mga ganito sa mga sidewalk vendors, meron po. Sa bagay meron na po talaga mga matitigas ang ulo, meron. Pagka matigas na talaga, halimbawa nakapag-provide ka na ng place for them, meron na silang pupuntahan na meron pa rin pong lumalabag sa batas. Tuluyan na ho ninyo. Kasi recalcitrant na yan Tuluyan na ninyo, bigyan ninyo ng sample. Pero yung hahabulin ninyo, kukunin lang ninyo ang paninda niya, pagkatapos hihingan ninyo ng pera, kayo nga yan ang kakasalan niya. Pero kung talaga, you have a place for them already, o paulit-ulit pa rin po ang ginagawa ng paglabag sa batas, sinong hinahamon nila? Mahirap po dito kung ang nagpapatupad ng batas, para nagpapatupad ng batas dyan sa Dolomite, wala tayong mapapalaho. Pero sana hindi mahihilera ang MMDA sa Dolomite. Sana mamahalan ng Dolomite Beach. Huwag sanang mahilera ang MMDA dito. Mahanapan ang mga sidewalk vendors a place where they can sell their wares without being harassed by law enforcers. Matindi po yung mga enforcers Kung makikita ninyo ang kanilang ginagawa, paggiba sa mga tindahan na yung mga inilagay po mga
temporary gamit to. Ay nako napukan yung puso ko eh. Talaga, mga kababayan. Pero pwede naman pong bigyan ng mga place for lugar ho sa mga sidewalk vendors ko natin. I'm sure there are places so within the same area kung saan sila nagtitinda. Makahanap po ang MMDA, makahanap po ng local government ng isang uh, s- lugar na pwede po nilang pagtindahan. Makumita lamang po nitong Pasko. Pero kung hahabulin ho natin sila, met baya, hindi po makatwira, hindi po maganda ho ito mga kababayan. Sana ho, akala ko matatalino ang mga Pilipino. Akala ko may puso. Maawain ang mga Pilipino. Hindi pala ho eh. Puro mga kurap eh. Napaka-kurap ho ang mga Pinoy. Grabe talaga. Kawawa ho ang mga vendors. Kaya nga po sila nagtitinda sa mga bangkete, hindi po sila renta ho ng space inside palengkes. Mahal eh. Di ba? Sidewalk vendors, nag-occupy po ng mga spaces na akala nilang hindi nakakasagabal. Pero sabi ng gobyerno, nakakasagabal. Hindi alisin ho natin sila. Ilagay ho natin sa isang pwesto na walang sagabal. Oh? Marami po mga spaces available sa Metro Manila. Pwedeng gawing flea market. Pwedeng pagtindahan po ng mga sidewalk vendors po natin. Hindi lamang po sa Manila. All cities and the one municipality in Metro Manila. Marami pang mga lugar na po pwedeng gamitin pagtindahan ng mga kababayan natin. Nagmi-meeting po ang mga ng Metro Manila mayors po almost every day. Almost. Pero at least they have a council. Bakit hindi nila mapag-aralan kung paano makatulong sa mga sidewalk vendors natin? Mga butante naman nila itong mga ito eh. Nakakatulong naman po sa kanilang pangangampanya kung sakasakali Eh bakit hindi po nila maihanap ng lugar? Anyway, sana mga kababayan, makahanap po ang MMDA ng tamang solusyon para sa mga sidewalk vendors. Nakakaawa po eh. Nakakaawa po sila pagka ginigiba ang kanilang mga tindahan. Nako, Diyos ko. Finally mga kababayan, itong vote buying controversy. But I think it's not a controversy talaga. Nagpaliwanag na po ang ating Vice President tungkol dito sa vote buying. Obviously laban si Ma'am Lenny sa vote buying. Hindi po niya yung bang ina-encourage. Hindi po. Labag sa kanyang kalooban yan. Kasi labag sa batas po eh. Paulit-ulit po niyang sinasabi sa kanyang pagpapaliwanag sa vote buying.